Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Nagsimula na ang mabigat ng isa pang matinding round robin US Chess Championship. 12 players po ito, kabilang si Wesley So na lagi nating tututukan dito. Long game ang time control at syempre may malakihang premyo. Ito po ay men at women's sabay po ito. Kabilang dito ay nandito sila Fabiano Caruana, Levon Aronian, Sam Sevian, Ray Robson, Christopher Yu, Grigori Oparin, Abhimanyu Mishra, ang world's youngest grandmaster, Wonder Liang, Hans Niemann, isa pa pong tututukan natin dito, at Leiner Dominguez na siyang first game po dito ni Wesley at Sam Shankland. Yan po ang mabibigat na mga players na makikipagbakbakan sa round robin. At kapansin-pansin na naman na wala na naman po si Hikaru Nakamura. Ba't kaya si Nakamura ayaw sumali sa US Chess Championship? Talagang hindi siya mapipili dito pagdating sa Olympiad team. Hindi siya sumasali. No? Ano kaya ang dahilan? Kung meron po kayong alam mga kamatsas, pachuchu naman. Lapag nyo lang sa ating comment section below. Ngayon, analyze natin. White dito si Dominguez sa round 1 nag-E4. E5 si Wesley. Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Medyo pinigilan muna ni Dominguez ang kanyang Bishop B5 Roy Lopez dahil makikita na naman niya ang napakakunat na variation ni Wesley Berlin. Pero dito, Knight F6, sinalubong ang Gyoko Piano opening. At nag-C3, ayun, para natural na palagian nating nakikita. Control the D4 and B4, nag-castle, at nag-rook E1, develop, A6 para may aatrasan na ang bishop, at nag-H3 para mapigilan naman yung bishop G4 pin, at nag-H6, ganun din naman, prophylactic lang para sa G5 square, at nag-A4, ayun, para pag nag-knight A5, ay may bababaan naman ng bishop tataguan sa A2. Nag-bishop A7 para hindi na po matempohan or matimingan ng atake pa mamaya. At nag-knight BD2, develop, queen E7, B4. Ayan, itong B4, nauuso to ngayon sa Gyoko Piano theory. Kasi itong B4, pang-abang kagad sa mabilis na pwedeng maihatid na pamressure sa queen side. At nag-bishop E6, pang tapat sa light squared bishop, at nag-rook B1. Diyan po lumabas ang novelty sa bakbakang ito dahil nawala na sa chess.com opening database. Ang palagi ang ginagawa dito ay kinakapture ang bishop at meron din pong umaatras bishop B3. Pero rook B1 ni Domeng, tingnan natin. Nag-queen D7, umiwas lang si Wesley para may intention bang mag-sacrifice sa H3. At para yung E7 square ay ibakante with the idea to play knight E7. Ayun, kung pipitikin ng B5 na atakihin ng knight, may square doon at para mailipat din sa G6 square. Typical din naman po yung maneuver na yan na palagian nating nakikita. Nag-B5 na nga, knight E7 at dito nag-D4. Ayun, para ma-stop muna ang diagonal. At the same time, ma-build ang solid center. Dito po kasi mga kamatsas, baka mapatanong kayo, Coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa A6? Tipong lalamang yan O, pag kinapture yan, bishop takes A6, meron po kasing bishop takes F2. Meron din kasing pambawi, sacrifice pag kinapture, rook takes bishop, at ang kukuntiryahin pa dito ay ang mahinang A-pawn. Dodoble-doblehin yan hanggang sa bumagsak. Okay? Kaya baliwala yan. Kaya, nag-build na lang ng sentro si Domeng at kumapture na si Wesley takes. Kumapture sa D4 takes. Ayun, nilinis at nag-C6. Para nakadepensa na sa pawn, may atake pa at nag-rook B3. Ayan, para i-stay ang tore kahit pa paano may magagawa yung hataw sa third rank. At nag-D5. Napakagandang tira naman ni Wesley. Knight Fe5 pumasok. Nangulit muna. Queen D8. At kumapture na. Capture ng pawn. May threat pa. Knight E3 at nag-Queen to C8 para depensahan yung pawn.
Nag-bishop A3, yun nga lang medyo parang maganda ang forma dito ni Dominguez. Ayun, nagkaroon ng tempo threat, rook E8, obligado, at nag-queen D3. Ayun, angat lang yung queen para mapigilan yung knight F5 mamaya. At the same time, itong queen D3 medyo tahimik lang pero ang intention niya ay para pagpatungin din sa B-file ang tore at maatake ang weak pawn sa B7. At nag-knight C6, ayun na, pang neutralize ng strong knight sa gitna. At the same time, ayun, medyo pamuwersang tira yan kasi may threat din sa pawn D4. At nag-rook C1, ayun, pin muna. At nag-queen E6, umiwas sa pin. Nag-rook takes B7, talagang nakipagsabayan si Doming. Knight takes E5, takes, and queen takes E5. Okay, may weak pawn ng puti sa A4 pero medyo, syempre may target din naman ang puti sa D5. At nag-rook C7, ayun, no, to control the powerful 7th rank at napuwersa na po si Wesley na i-capture ang bishop sa knight. Takes, nag-queen A1 check, rook C1, aba, teka muna, bakit napabalik yon? Okay. Kasi kung aangat po sa H2, chichikin lang. Chichikin lang. Di naman maka G3 kasi magda-knight E4 yan, may queen takes pawn. Ayan, kaya magpapabalik-balik, tabla variation, mga kamatyas. Rook C1, bumaba muna, and queen E5, tinarget uli ang pawn. Nag-rook C7, queen A1 check, kumbaga, pinakiramdaman muna ni Dominguez na ano ba ang plano mo? Payag ka na ba sa tabla? Komportable ka ba dyan sa resulta na yan? Bumalik uli si Doming, queen E5, nag-iba. Ayan, yan po mga technique dyan. Pakikiramdaman muna kung tabla o ang hangad lalaban. Queen E4, nakipag queen to queen. Rook D1, dinipensahan. Ako, the master of exchange. Talagang sanay na sanay si Wesley sa ganyan. Rook takes pawn, kinapture na po and takes. And bumaba ang tore. Bakit naman kaya hindi tinikman ang pawn sa E3? Ano meron? Check, aangat, and rook D7. Wala rin naman pong solution to save the F-pawn. Mag-H5, rook takes F7, checking G6, rook G7, checking F5, etc. Pero kitang-kita po sa evaluation bar na pantay, equal pa rin naman po. Okay, balik tayo. At nag-rook A8 na lang dito si Wesley. Nag-rook D7 and nag-rook B8. Ayun ang diskarte. Yun ang diskarte. Kumbaga, okay, sige, kunin mo yung F-pawn. Kinapture nga, takes, pero may bawi din naman sa A3. What an equal and drawish technique by Wesley. King F2, Rook A3, bakod lang para hindi maging aktibo at makaangat-angat. Delikado yan, baka makalapit sa F5 King G1, bakod, Rook E3. Ayun. Dito po, first game, tabla. Okay lang po yan mga kamatyas. Black naman si Wesley. At sa round number 2, makakalaban niya si Christopher Yu. White naman siya. Ganun po talaga, long game ito mga kamatyas Talagang mabigatan yung mga binitawan nilang tira dito. Kaya kung tabla, okay lang. And then, 10 points behind lang naman sa rating. So, konti lang ang minus dito ni Wesley. At ang kanila pong accuracy, si Doming ay naglaro with 98.6% accuracy at 98.7% naman si Wesley. Ayun, mas matindi pala ang accuracy percentage na binitawan dito ni Wesley. Ayan, meron po kasi mga nagtatanong, Coach, pakita mo naman yung accuracy nila. Ayan, so halos dikit na dikit po sa pagka 100%, halos accurate yung kanilang mga binitawang tira. Yun nga lang, nauwi pa rin sa tabla kasi parehong tama tira Wala gaano nagkamali Okay, at halos lahat po, talagang lahat, tabla ang resulta. Usually po, ganun Pag nagpapakiramdaman muna, ayan, tabla-tabla muna, lahat walang nagkapisakan. Abangan natin sa round number 2, baka naman meron. Okay, so yan ang abangan natin at tututukan po natin ang big time tournament ng US Chess Championship na may prize fund na $250,000. Ayan. At pagkatapos po nito,
Mamaya-maya lang ay ating papasadahan naman ano ang nangyari sa katapus-tapusan ng double elimination or double round robin na bakbakan nila Magnus Carlsen sa Tech Mahindra na may pondong $1 million. Big time yung Tech Mahindra na yun. Grabe. Tiba-tiba talaga yung kahit pumasok ka lang sa championship, top 2 pa lang. Okay, yan po alamin natin. At muli po, sa darating na Nobyembre, God willing, ay magpapasimula na po ang ating online training. Group po ito, no? Kagaya po ng ating first batch na magtatapos na po next week sa ika-4 na sessions. Pagkakataon nyo na po para makapasok naman sa second batch. Open na po kami for registration. How to register? Lalapag ko lang po ang link, ang form sa comment section below, nakapin para makapag-register kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.